Magandang araw po sa inyong lahat. Kamakailan lamang inanunsyo ng Armed Forces of the Philippines na bubuo sila ng isang bagong sangay, ang tinatawag na Strategic Defense Command o SDC. Layunin daw nito na mas pag-ibayuhin ang kakayahan ng AFP sa mga joint military exercises, kasama ang mga kaalyadong bansa, pati na rin ang pangangalaga sa pambansang seguridad. So ang tinitingnan natin dyan with the creation of this, we are getting ready so that in any eventuality, we are not going to get ready but we are already ready. Plano ng pamunuan ng Sandataang Lakas ng Bansa ang pagbuo ngayong taon ng bagong unit ng Armed Forces of the Philippines Strategic Defense Command. Layunin nitong pangunahan ng strategic operation at mga joint military exercise. Layon din itong pabilisin ang response time ng AFP sa anumang banta o sakuna at pag-isahin ang intelligence, civil military operations at combat operation. Ang tinitingnan natin dito yung fusion ng ating triad, ang intelligence natin, ang ating CMO operations as well as our operations. Para yung fusion nitong tatlong to, mas madali yung speedy decision making, yun yung talagang titingnan natin dito. Sa ngayon, nasa ilalim ng Training and Doctrine Command ng AFP ang mga ginagawang pagsasanay gaya ng nagpapatuloy na balikatan exercise. Pero kapag nabuo na ang bagong Strategic Defense Command, ito na ang hahawak sa lahat ng joint military training exercise, lalo na at lumalawak pa ang isinasagawang pagsasanay ng Sandataang Lakas kasama ang mga kaalyadong bansa. Dagdag ni Colonel Padilla, ang pagbuo ng unit na ito ay upang matugunan ang mga nagbabagong banta sa seguridad ng bansa, gaya ng pagbuo ng AFP Cyber Command at AFP Intelligence Command noong nakaraang taon. So we have been evolving with the contemporary modern challenges that we're facing. We have been creating units to address the modern challenges that we are facing right now. So we have been created, yung ating Cyber Command, and then we already also came up with our Intelligence Command. And nakikita nyo naman yung fruits ng efforts nito with the different accomplishments nitong previous months. Lumalabas lahat yan with our transparency initiatives. Nakikita nyo lahat yung mga ginagawa ng AFP. Sabi ng AFP, dadaan pa sa masusing pagsusuri ang pagbuo ng unit na ito. Rerepasuhin kung ano ang magiging komposisyon nito, sino ang mangunguna. Dadaan din muna ito sa provisional stage hanggang ito ay tuluyang mabuo. Inihalin tulad ng AFP ang bubuuing unit sa Joint Operation Command ng Japan Self-Defense Force na layong pag-isahin at pamunuan ang lahat ng unit ng Japan Self-Defense Force gaya ng ground, air at maritime upang pabilisin ang pagtugon sa mga banta at sakuna, pahusayin ang koordinasyon sa lahat ng unit ng militar at matiyak ang kahandaan sa krisis. Ang tinitingnan natin dito is we're looking at different best practices ng iba't ibang nations. So we see that yung Japan, maganda ito, it works for them. So we'll also take that as a model. And also the best practices of other countries, kukunin din natin ito, pagsasama-samahin natin ito. Uy, sandali lang. Bago tayo natin ituloy ang video, kung gusto mo pang mas maraming ganitong videos, mas malalim na diskusyon, at mas makabuluhang balita o opinion, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka palagi. Mag-comment ng inyong opinion at pwede kang mag-suggest ng topics, babasahin namin every comments. Maraming salamat mga kababayan. Sa unang tingin, magandang balita ito. Isa itong hakbang patungo sa mas sistematikong pagtutok sa mga pagsasanay militar na sa mga nakaraang taon ay lalong dumalas, lalo na sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, Australia, Japan at iba pa. Pero bilang mamamayan, dapat din nating tanungin, ano nga ba ang implikasyon ng pagbubuo ng bagong komanda ito? At sino ba talaga ang nakikinabang? Kung tutuusin, matagal na nating alam na parami ang joint military exercises ng Pilipinas. May balikatan, kamandag, sama-sama at iba pa. Halos taon-taon, may ilang beses na may mga dayuhang sundalong nagsasanay sa lupa, himpapawid at dagat ng Pilipinas. Sabi ng AFP, kailangan daw ng isang nakatutok na command structure para dito. Isang centralized unit na mga ngasiwa, magpaplano at magpapatupad ng mga estratehiya para sa collective defense. Sa madaling salita, gusto nilang gawing mas organisado, mas mabilis, at mas epektibo ang mga pagsasanay. Walang masama sa pagpapalakas ng organisasyon ng militar, lalo na't nahaharap tayo sa mga seryosong banta sa ating teritoryo. Pero hindi rin natin dapat kalimutan
na ang mga military exercises na ito ay may politikal at panlabas na epekto. Kapag mas lumalapit tayo sa mga banyagang kaalyado, mas napapansin tayo ng mga bansang may kinikilala ring interes sa ating rehiyon, gaya ng China. Hindi ba't sa tuwing may joint drill sa West Philippine Sea, bigla na lang may mga barkong Chino na babalandra sa Scarborough o sa Ayungin? Sa bawat kilos natin, may tugon. Sa bawat pagpapakita ng alyansa, may pananabik, pero may panganib din. Kaya tanong ng ilan, ang bagong Strategic Defense Command ba ay para sa ikabubuti ng ating sariling depensa? O hakbang na naman ba ito para lalong itali ang ating bansa sa interes ng mga dayuhang kapangyarihan? Ang masaklap, maraming Pilipino ang hindi man lang nakakaalam na may mga ganyang galaw na. Hindi na ilalantad ng buo sa publiko ang layunin, saklaw at limitasyon ng mga military drills. Hindi rin malinaw kung paano isinasantabi ang soberenya sa tuwing may mga dayuhang sundalo na lumalapag sa ating lupa. Totoo, kailangang maging handa ang ating hukbo. Totoo rin, kailangan natin ng suporta habang pinapalakas natin ang ating sariling kakayahan. Pero sana, huwag nating kalimutang tanungin, para kanino ba ang bawat hakbang na ito? Para sa depensang tunay nating hawak? O para sa presensyang banyaga na tayo rin ang nagtatawag? Ang isang makabansang sandatahang lakas ay hindi lang palakas ng palakas. Dapat palalim ng palalim din ang pananagutan sa taong bayan. Kaya habang binubuo ang bagong Strategic Defense Command, sana'y maging malinaw sa atin ang tunay na lakas ay hindi lang nasa armas, kundi sa malinaw at makataong direksyong pinipili ng isang malayang bansa. Umarangkada na ang Balikatan Exercises 2025 ng US at Pilipinas kasama ang mga observers mula sa iba pang mga bansa. Formal na binuksan ang Balikatan noong Lunes kung saan 14,000 tropa ang kalahok. Ang mga pagsasanay ay oportunidad para sa AFP na pagbutihin pa ang depensa ng Pilipinas alinsunod sa kanilang mandato. Magiging bahagi ng Balikatan ang Nemesis missile system ng Amerika na gagamitin sa mga pagsasanay sa Hilagang Luzon. The Armed Forces of the Philippines has recently acquired the BrahMos Coastal Defense Cruise Missile System, and the Nemesis is a similar capability. So as we're working to ensure our interoperability, I think it's natural that we would bring a like capability to exercise alongside the Armed Forces of the Philippines. So I agree because we are also looking at the capabilities that we do not have. We did not have before. So with the presence of the Nemesis, we are also intending to train that in conjunction with the BrahMos, with our BrahMos system. Tuloy pa rin yung balikatan exercise natin as scheduled, no? Despite the midterm elections, kasi kaya naman natin. Walang magiging pagbabago sa schedule ng Balikatan exercise ngayong taon ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sa kabila ito ng pagdaraos ng eleksyon sa buwan ng Mayo, kung saan malaking pwersa ng sandataang lakas ang idideploy para mapanatili ang kapayapaan sa pagdaraos ng halalan. Sabi ng AFP, may sapat silang mga tauhan na maaaring i-deploy ng sabay sa balikatan at eleksyon. We have enough forces that can participate in the balikatan exercise and secure the elections this coming May. Nauna nang sinabi ng AFP na magde-deploy sila ng halos 18,000 sundalo sa iba't ibang lugar sa bansa. Subalit, posibleng madagdagan pa ito depende sa pangangailangan. Bagamat wala pang eksaktong petsa na ibinibigay para sa balikatan ngayong taon, karaniwan itong isinasagawa sa buwan ng Abril at Mayo. Sabi ni General Browner, isa sa napag-usapan nila ni General C.Q. Brown, ang chairman ng Joint Chief of Staff ng United States, nitong Lunes, ang gagawing full battle test sa balikatan ngayong taon. Nagpahayag ng suporta si General Brown at tiniyak na patuloy na susuportahan ng US ang Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni President Trump. And so he committed to continuing the support of the U.S. Armed Forces to the Philippine Armed Forces. Kaya't despite the fact that President Trump gave an order to suspend some of the support that they're giving to other nations, including the military,
he assured us that they will continue their support to the AFP. Samantala, inihayag din ni General Romeo Browner Jr. na sinusubukang hikayatin ng Pilipinas ang South Korea na sumali sa Squad. Ang Squad ay isang informal multilateral security partnership sa pagitan ng Pilipinas, United States, Australia at Japan. We believe that they also have a stake in the security aspect of the region. So we believe that the more countries that will be joining together in, even if we say this is an informal security architecture, we believe that more countries joining this would be beneficial because we want to promote, we are promoting in fact the same objectives, which is to promote a free and open Indo-Pacific and also a rules-based international order. Sabi ni General Browner, binuo ang Squad hindi upang i-counter ang anumang partikular na bansa, kundi upang lalo pang palakasin ang kakayahan ng bawat isa sa mga kasaping bansa.